Okay, merong akong pinorward sa'yo message, picture man siguro. Ah, anong ibig sabihin ng Hosea chapter 4 verse 8 to 9? Nasasaktan daw siya about sa, may sinasabi about sa pare. Wala kang mic. Derjando. Tingnan natin kung ano ibig sabihin ng nasa Hosea. Ano bang page yung Hosea rito? Sabi dito, gusto ninyong magkasala ang aking mga mamamayan para makakain kayo mula sa kanilang mga handog sa paglilinis. Kaya kung paano ko parurusahan ang mga mamamayan, parurusahan ko rin kayong mga pare. Parurusahan ko kayo dahil sa inyong mga gawa. Ang tinutukoy dyan sa Israel. Tingnan nyo sa Biblia. Israel ang tinutukoy dyan. Teka ha. Maglabas tayo ng ng browser. Tapos ating buksan sa yan. Ating buksan dito sa tayo sa Magandang Balita Biblia Online. Yan nyo ha. Magandang. Mahaba pala to, Brother Jando. Ang ano pala niya, umpisa ay Hosea 4 to 5. Tingnan natin. 7, 8, 9, and Ang 10. sabi sa 1 Bro Jando, kayong mga Israelitang naninirahan sa lupain ng Israel, pakinggan ninyo ang paratang ng Panginoon laban sa inyo, mga Israel, taga-Israel. Wala ni isa man sa inyong lupain ang tapat, nagmamahal at kumikilala sa akin. Yan ang nakabalagay sa number 1. Yan. Ang tinutukoy dyan, Israel. Mga Hindi yung atin. Okay. Hindi yung atin. Sabi po niya, gusto ko pong, lagi daw po siyang sumusubaybay sa punto per punto. Kaso, Bisaya daw. Kaya siya daw yung laging nagko-comment na sana mayroong translation. Anong Bisaya? Yung sa Bisda? Yung mga debate, mga gano'n, di ba may mga Bisayang debate sa katulad nga naman yung kay Father Darren saka kay Parba, di ba? Bisaya man yun. Pero wala nag-topic ng ganyan. Walang nag-topic ng ganyan. Yung tungkol doon sa kasi sa Bisaya kasi, ang heading ng Oseas 4 is, ang panudya sa Ginoo batok sa Israel. Sabihin, ano yung panudya? Panudya. Para bang Para bang yung justice? Warning. Warning. Tapos, nagsimula siya sa verse 8 to 9. Ito, ang sudya sa Ginoo batok sa mga pare. So, ang tinutukoy dito, yung mga Israelita. Basahin mo sa 1, bro. Sa 1. Ang Ginoo, ating ipakita sa screen yung talata. Para maano nila. Madalit sabi, sinong pare yan, Brother Jando? Parang Katoliko? Yun. Ito ay pare ng mga Israelita. Hoseas 4 verse 1. Saan na ba yun? Hoseas. Isa kasi sinasadya nilang lituhin yung mga mga Katoliko eh. Saan na ba yun? Hoseas chapter 4 verse 1. Sabi ganito. Yan. Kayong mga Israelitang naninirahan sa lupain ng Israel, pakinggan ninyo ang paratang ng Panginoon laban sa inyo. So ang kausap, Israelitang naninirahan sa lupain ng Israel, wala ni isa man sa inyong lupain ang tapat. Nagmamahal at kumikilala sa akin. Sa halip, laganap ang paggawa ng masama sa kapwa. Pagsisinungaling, pagpatay, pagnanakaw at pangangalunya. Laganap ito kahit saan. At sunod-sunod ang patayan. Dahil dito, natutuyo ang inyong lupain at ang mga naninirahan doon ay namamatay. Pati mga hayop, ang lumalakad, lumilipad at ang lumalangoy.
pero walang dapat sisihin at usigin, kundi kayong mga pari o pari ng ng Israelita, kayo at ang mga propeta ay mapapahamak sa araw man o sa gabi, pati ang inyong mga ina. Mapapahamak ang aking mga mamamayan dahil kulang ang kaalaman nila tungkol sa akin. Ito yung sinasabi ni Brother Wendell, my people have sinned because of the lack of knowledge. Sapagkat kayo mismong mga pari ay tinanggihan ng kaalamang ito, kaya tinanggihan ko rin kayo bilang mga pari ko. Tinan mo kinakausap na niya sa panahong Hosea. Wala pang Romano Katoliko ng panahong ito Wala pang Romano Katoliko, kinakausap na nga niya So yung nag-i-exist sa panahong ito, hindi ito mga pari ng Romano Katoliko. Kinalimutan ninyo ang kautusan ko, kaya kalilimutan ko rin ang mga anak ninyo. Ang mga paring ito, may mga anak ang mga paring ito. So hindi ito yung atin. Kasi ang mga paring ito, may mga anak. Tuloy. Habang dumarami kayong mga pari, dumarami rin ang mga kasalanan ninyo sa akin. Kaya ang inyong ipinagmamalik ay gagawin kong kahihiyan. Gusto ninyong magkasala ang aking mga mamamayan para makakain kayo mula sa kanilang mga handog sa paglilinis? O sino ba nabibigay ng handog ng paglilinis? Mga Israelita. Walang handog sa paglilinis ang Romano Katoliko. Ano yan? Israelita yan. Kaya kung paano ko parurusahan ang mga mamamayan, parurusahan ko rin kayong mga pare. Parurusahan ko kayo dahil sa inyong mga gawa. Kumakain nga kayo pero hindi kayo nabubusog. Sumasamba kayo sa mga Diyos-Diyosan para magkaanak kayo. Sino bang paring Katoliko ang gumagawa niyan? Na sumasamba sa Diyos-Diyosan para magkaanak? Pero hindi kayo magkakaanak dahil itinakwil ninyo ako. So ang mga paring ito, itinakwil ang Panginoon kaya hindi nagkakaanak. So ang mga paring ito, may pahintulot na magkaanak. Hindi ito yung paring Romano Katoliko. Yan ang problema sa mga sulpot. Gagamit-gamit ng mga talata out of context. Yan buti na lang. Nabasa natin yung heading sa verse 1 na tinutukoy mga Israelita. Para lang yung Isaias, yung 44 ba yun, 17 ba yun? Kalimutan ko. Yung tungkol doon sa mga pari din Ezekiel 44 pala yun. Ezekiel 44, mga pari daw ng Katoliko. Nung pari, wala pang paring Katoliko nun. Ezekiel yun yan. Okay na ba yun, Ted na? May follow-up pa.